Check mic test 1 2. Check check mic test 1 2. Check mic.
Hallelujah! Magandang umaga, magandang gabi. Welcome po sa ating Praise and Worship, Phil and Zed Fellowship. Tayo po inayahan tumayo. Hello! Come on everyone! Batiin po natin ang kaliwa. Sa kanan, sabihin natin, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Yes, mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Sabi sa Jeremiah, as for me and my house, we will serve the Lord. Tama po ba? Awitin po natin ang house of the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. Come on, church. Yes. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. Let's shout out. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. Yo, Vince. Cause He hung up on that cross and He rose up from that grave. My God still rolling stones away. Come on, church. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in Kausapin this natin ang place. Panginoon. And we won't be quiet. Shout out. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. Shout out your praise. We shout out your praise. Salamat tayo sa Panginoon. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, Come on, church. now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord Ulitin sing natin. praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing Lakpan po tayo praise. lahat. There's joy in the house of Come the on, Lord. church. There's joy in the Maging house of the masaya Lord tayo today. sa Panginoon. And we won't be quiet. We shout out your Isa pa. praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. Shout out your praise. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. Purihin ka, Panginoon. We shout out your praise. We shout out your praise. Shout out. We shout out your praise. Palakpakan natin natin, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, itaas ka namin, Panginoon. Tinataas ka namin. Maraming salamat. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Pakibati na lang po natin
announcements lang po. So, meron po tayo kanya-kanyang groups depending po sa area natin. So, meron po tayo sa south, sa north, sa west, at meron po tayong young adults. So, we can just talk with each other and find out kung saan areas pa tayo meron. Tapos, we will also have our 12-year church anniversary sa 19th of October, 4 p.m. At dito lang yan magaganap sa 16 Poland Road, Glenfield, Pilong Church. Dito din po yan. Tapos, so that's all for now. Let's pray. Panginoong Sus, pinupuri ka namin, O God, pinasasalamatan, dinadakila sa hapong ito. Salamat po, O God, sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin upang magsama-sama sa bulwagang ito, O God. Father God in heaven, we ask, O God, that you always guide us, O God, and may your presence be with us, O God. May your presence fill this place, and we pray, O God, that you bless each and every one of us. And we also pray, O God, that may you enable us to become a blessing to the people around us. Father God in heaven, thank you for all the blessings you have given us, and thank you, O God, for the protection and provision, and thank you for everything, God. All this we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah! Mga bagong dating, kamayan natin. Let's jump! Let's join the house of the Lord. Let's join the house of the Lord today. Batiin natin, katabi natin. We won't be quiet. We shout out our praise. Let's join the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. Salamat tayo sa Panginoon. Shout out your praise. We shout out your praise. Hallelujah! We shout out your praise. We shout out your praise. Okay. Panginoon, maraming salamat. Tayo po ay yung testimony, no? Diretso po tayo sa ating pagpuri. Ito nga po, hindi mo madali ang buhay natin dito sa ibang bansa, no? So, this past few weeks, sobrang madali na lay off sa aming work. Pero mabuti ang Panginoon sa buhay namin. Natin. Bakit? Kasi may work pa po tayo. Hallelujah. So mag-guaranteed po kami na may work until 2 years. Hopefully magtuloy-tuloy. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, Ama. Whew. Sino pa po gusto magpuri sa Panginoon? Bigyan na natin itong floor na to. Diretso lang tayo. Beat natin. Come on. Sino pa po gusto magpuri sa Panginoon? Ibigay ng patotoo. Hinihipo ng Panginoon. Living testimony tayo. We are living testimony sa ating Panginoon. Sino po ang gusto magbigay ng papuri? Testimony? Hallelujah. Going to praise. Let's sing kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Let's sing the goodness of God. I-feel natin ang presensya ng Panginoon. Ibigay natin lahat ng ating nararamdaman sa ating buhay noon. Alam ng Panginoon ang laman ng ating bawat puso. Alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. Habang inaawit po natin ito, ramdamin natin ang presensya ng Panginoon. I love you, Lord. Come on, church. For your mercy never fails me. Kausapin natin siya. For my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up, come on, church, until I lay my hands, and I will sing of the goodness. Ulitin po nga natin, I love you, Lord. I love you, Lord. Come on, church. For your mercy never fails me. For all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I rise. Let's feel the presence of God. Let's talk to God. And I will sing of the goodness of God. For all my life. In all my life you have been faithful. Tunay nga po, Panginoon.
all my life you have been so, so good. Come on, church. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Come on, I love your voice. I love your voice. Sabihin natin sa Panginoon, kailangan kita, Panginoon. You have led me Hallelujah. through the Sabihan sa Panginoon, fire. kayo lang po ang aming pag-asa ng aming buhay. Pagalingin niyo kami, Panginoon. You are Hallelujah. close like no other. I've known you as a Ikaw ang father. aming Ama, Panginoon. Hallelujah. I've known you as a friend. I will sing Come on, church. in the goodness of God. Hallelujah. Everyone! And all my life you have been Isuko faithful. natin sa Panginoon. Hallelujah. All my life you have been so, so good. Come on. Every breath that I am able, I will sing Minsan pa ulitin natin. the goodness of God. For all my life. And all my life you have been faithful. Tunay po, tapat ka, Panginoon, sa amin. Hallelujah. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Come on. Your goodness is running after, it's running after me. For my life laid down and surrendered now, I give Bigay natin you sa lahat. Hallelujah. everything. Goodness. Your goodness is running after, it's running Minsan pa. after Hallelujah. Your me. goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. For all my life, everyone. For all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, Come on, church. and I will sing For the last the time. goodness Bigay natin sa of Panginoon. God. For my life. For all my life you have been faithful. For all my life you have been so, so good. With every breath that I am Hallelujah. and I will sing of the goodness of God. I will sing. And I will sing of the goodness of God. And I will sing. And I will sing of the goodness of God. Palakpakan natin natin, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin. Napakasarap magpuling sa ating Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tutuloy po kami sa inyong mag-aawit. Magpapasalamat. Patuloy po tayo. Awitin po natin ang pupuri. Damdamin po natin ang bawat lyrics ng kantang ito. Dahil walang hanggang siya nagmamahal sa atin. Walang hanggang siya nagpapasalamat. Tayo po. Damdamin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Walang hanggang katapatan sa buhay
sa biyaya mo. Habang Buhay magpupulit. ulitin po natin, walang hanggan. Come on, church. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat. Come on. Narito dahil sa biyaya mo habang buhay. Habang Buhay magpupulit Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di Pupurihin. Come on, church. Pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, Come on, church. itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa Kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, natin ang Panginoon. kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Karangalan. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at Minsan pa, magpakailanman. Jesus. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Karangalan, church. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, Hallelujah. itataas ang aking Tataas namin sa'yo. tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, Bigay natin sa Panginoon, God. kadakilan mo'y di mapapantayan. Ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di For the last time. Sabihin natin sa Panginoon, pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, Come on, church. Sapa. kadakilan mo'y di Purihin mapapantayan. natin ang Panginoon. Pupurihin ka Taas natin ang ating mga kamay. Ibigay natin sa itataas Panginoon ang ang problema. aking tinig, Na nararamdaman nyo. itatanghal sa buhay Magagalingin ko, tayo ng Panginoon. tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kamalhatian, Minsan pa. kadakilan mo'y di Sarap magpuri sa Panginoon. mapapantayan. Pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. For the last time. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig,
itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Jesus. Palakpakan natin natin, Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. To God be the glory. Sige po, let's continue to worship our God. Sige po, buksan po natin ang ating po mga labi. Let's open our mouth. Let's open our lips. Sabay-sabay po natin pasalamatan po ang ating pong Panginoon sa gabi pong ito. Come on, church. I believe that the Lord is here. Nais po ng Panginoon na papurihan po natin siya sa pamamagitan po ng ating pasasalamat at pupuri sa ating pong Panginoon. Come on. Hallelujah. Father God, we thank you because you have been faithful in all the seasons of our lives. Salamat po aming Ama sapagkat laging mabuti at maganda ang naisin mo po para po sa amin pong lahat. We thank you for your goodness and faithfulness, Lord God. And as we come into your presence, Lord, we acknowledge and recognize the manifestation of the Holy Spirit in our midst, in our hearts, Panginoon. Fill this place with your love. May your Spirit touch our hearts and transform our lives, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ang patuloy na nagbabago po ng aming pong buhay, O Diyos. And also, Lord God, we ask for your comfort and your strength para sa mga kapatid po namin na nangangailangan po ng tulong sa panahon pong ito, Panginoon. And please, Lord God, provide for their every need, Lord God. Salamat po, Panginoon. And tonight, Lord God, thank you for your word na amin pong tatanggapin po sa gabi pong ito. Nawang iyong salita, Panginoon, ay tumimo sa amin pong mga puso at isipan at ito po'y maging buhay po namin sa araw-araw po ng aming pong buhay, O Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. Lord, hindi po kami aalis sa lugar na ito na hindi po namin mararanasan ang higit pang pagpapala sa buhay mo sa pamamagitan po ng iyong salita sa gabi pong ito. We thank you, God, and we give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Lahat po ng mga anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Amen and Amen. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Yes. Bago po kayo maupo, pakisabi sa katabi po ninyo, masaya ako nakita kita sa gabing ito. Masaya kami nakita. And I hope na masaya po talaga kayo. Okay? Praise God. Hallelujah. Okay. Alright. This month po ay maganda po yung ating pong theme. Maganda po yung ating pong pag-uusapan. It's all about praying in faith. Sabi nga po natin, praying in faith. Ano po ba ibig sabihin po ng praying in faith? Kasi po, mga kapatid, ang ating pong pananampalataya po ngayon ay lagi po itong nakakonek sa salita po ng ating pong Panginoon. That's why every time na tayo po ay mananalangin, mga kapatid, dapat ang ating pong panalangin ay nakakonek po sa salita po ng Panginoon. Na ang ating pong panalangin ay nakakonek po ito sa mga pangako po ng ating pong Diyos sa ating pong mga buhay. Praise God. Parang medyo lulundo po yung bangka po natin, ano? Kasi wala po yung mga, medyo walang masyado po dito. Okay? Sige po. Nakikita niyo po ako? Hindi ko po nakikita yung sarili ko. Okay, wala po, no? Wala tayo ngayon, ano? Okay, sige, inaayos lang po. Okay, praise God. At alam niyo po, praying in faith, ang ibig sabihin po niya ay panalangin na kung saan ay nakasalig or ang pundasyon po nito ay yung salita ng Diyos sa buhay po natin. Hindi ka nananalangin na parang pahula-hula lang. Nananalangin ka na kung saan ay naniniwala ka na yung panalangin mo ay merong kaakibat po ito na salita po ng Diyos, na pangako ng ating pong Panginoon. Masyadong Tagalog po, kaakibat, no? I hope na naiintindihan po ito ng mga young adult po natin. Okay. Alam niyo po, sa mundong ating pong ginagalawan, natin po mga mananampalataya,
dapat po ang panalangin po o pananalangin po natin ay laging bahagi po ito ng ating pong buhay because prayer is so important. Okay? Mahalaga po ang pananalangin, mga kapatid. And maybe some of us here, paminsan-minsan, hindi nyo napupuna dahil ito ay naging buhay na po natin. Sometimes, kahit na saan po tayo na andoon ay binubuksan natin ang ating mga labit, nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Hindi po ba? Hindi naman sinabi ng salita ng Diyos na pag mananalangin ka ay nakapikit ka. Wala pong ganon. Kasi, nakagawian na lang po natin yan sa loob ng simbahan. Pero pag ikaw ay naglalakad, ibig sabihin, pag nakapikit ka, maaaring mabunggo ka habang nananalangin. Kapag nakapikit ka, maaaring mahulog ka sa manhole, di ba? Sa imburnal. So kaya nakadila tayo. Ibig sabihin, dapat maging buhay po natin ito. Kaya lang, madalas po ang mga simbahan po ngayon, kung minsan po ang panalangin po ay ibinibigay na lang po sa mga intercessors, sa mga pastors, o sa mga ilang po nating mga member na wala po masyadong ginagawa. Okay? And sometimes, sa totoo lang, kapag may mga invitation po natin, may mga invitation po sa atin na maging bahagi po tayo ng ating pananalangin, ng ating pong church, sometimes talagang parang iilan lang ang dumadalo sa ating pong gawain sa pananalangin. Parang naririnig ko po si Sister Nina. Praise God, Pastor. Hindi. Joke lang po. Kasi siya po yung ating pong head sa ating pong prayer. Okay? So, I believe it's because Christians don't understand why they pray, mga kapatid. Siguro, kung makikita at malalaman lang po natin ang kahalagahan po ng pananalangin, makikita mo po kung paano kumikilos at gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. Okay? That's why, ang title po ng ating po pag-uusapan ngayon ay Praying in Faith. Yan. So simulan po natin, ano po ba itong pananalangin? Na dapat na malaman po natin, mga kapatid, na ang pananalangin po, ito'y bahagi po ng ating pong buhay na dapat po ay hindi mawala sa bawat isa po sa atin. Okay? So when we respond to the love of Christ or nung tayo po ay tumugon sa pag-ibig ng ating pong Panginoong Yesus, mga kapatid, we were taught three important things or meron pong tinuruan po tayo ng tatlong importanteng mahalagang bagay. Biruin ninyo, importante na mahalaga pa. Okay? Ano po ito? Okay? Read the Bible. Di ba? Sabi nga ng kanta, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Totoo po yun. Kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, nag-grow po tayo. Okay? And ikalawa po ay yung pray to God, yung pananalangin po sa atin pong Diyos. At ang pangatlong itinuro po sa atin ay hindi ka lang magbasa ng Biblia, hindi ka lang mananalangin, kundi kinakailang pumupunta ka rin ng simbahan. Yun po ang itinuro po sa atin. So subalit marami po sa atin, or mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon, hindi po nila nakikita yung mas malalim na kahalagahan po ng pananalangin. By the way dahil tayo po ngayon ay naando na po sa New Covenant, okay? New Covenant of Grace, or nung namatay na at nabuhay muli ang ating pong Panginoong Yesus, eto na po tayo ngayon. Okay? Tayo po, according to the Word of God, hindi na po tayo dapat namumuhay doon po sa Old Covenant. Okay? Tayo po ngayon ay under na po ng New Covenant or under grace. Dahil namatay na ang ating pong Panginoong Yesus, dapat ang batayan na po natin ngayon ay yung cross. Okay? Kaya pag magdidesisyon po tayo sa buhay at mananalangin, ano ba yung klase ng pananalangin ng Old Covenant? At ano rin ba ang klase ng pananalangin ngayon sa panahon ng New Covenant? Okay? Dapat ganun na po ang ating pong pananaw. Tingnan niyo po ito. Even many religions, mga kapatid, of the world, ay ini-encourage tayo to participate in some sort of praying. Di ba? But what's the point? Ano po ba ang point o ano pinupunto po nito? Bakit ba kinakailangan na tayo po ay marunong manalangin? Okay? Meron po mga ilang katanungan po na gusto ko pong itanong po sa ating lahat. Ito po yun. Questions about prayer. Okay? Unang tanong, is prayer a mere religious practice? Or is there profit in it? And second, why would we invest time to attend church prayer gathering? Bakit ba? Para bang madami akong ginagawa eh. Di ba? Siguro susunod na lang
kapag may panahon, parang ganon, alam niyo, hindi po tayo magkakaroon ng panahon. Kaya dahil pag hindi tayo nagkaroon ng panahon, hindi po tayo magiging bahagi po ng ating prayer gathering, especially kapag meron po tayong mga prayer gathering sa atin pong church. Sabi natin, bakit ba tayo mag-i-invest ng time? Why would we invest time to attend church prayer gathering? Or even take time to develop our own life of prayer? Okay? Bakit ba tayo kinakailangan magkaroon po ng sariling pananalangin at pakikipag-usap sa ating pong Panginoon? Kasi ang prayer po ay pakikipag-usap yan. Pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon. Hindi po ba? And by the way, gusto pong may klaro at may tama po ang ating pong kaisipan. Hindi po makapangyarihan ang panalangin. Ang makapangyarihan po ay ang Diyos na kung saan ay nagbigay na gumagawa sa pamamagitan ng ating pong panalangin. Nagigets po ba natin? Yun po yun. Kasi pwede kang manalangin pala nang walang pananampalataya. Pwede po tayong manalangin na kung saan ay parang nakikipag-usap lang tayo sa kawalan. Okay? Sa mga tanong po na ito, the answer to the question, why pray, is simply this, mga kapatid. Ito po yun. Prayer authorizes heaven on earth. Okay? Prayer authorizes heaven on earth. This is a powerful statement, mga kapatid. Okay? Kapag tayo po ba ay nananalangin, ang Diyos po ba ay sumasagot sa kung ano lang ang gusto po niyang sagot sa atin? Ganun po ba ang ating pong Panginoon? Or is there a connection between prayer and the movement of God and heaven toward our lives? Ganun po ba yon, mga kapatid? Yes, there is a connection. Let's say connection. Okay? So, through our prayers, mga kapatid, through our prayers of faith, we actually authorize God to move upon the earth and in our lives, mga kapatid. Binibigyan po natin ng karapatan. Kapag tayo nananalangin, binibigyan natin ng karapatan ang Diyos na kumilos po at gumawa sa buhay po natin. Okay? Ang tanong, Pastor, why would an all-powerful sovereign God need us to authorize Him? Diyos nga siya eh. He is God, mga kapatid. He can do whatever He wants. Di po ba? Bakit binibigyan natin ng karapatan ng Diyos na kumilos sa buhay natin? Diyos nga siya eh. Totoo po yun. Okay? Well, kailangan po na makita po muna po natin kung paano po sinet up po ng Diyos o ginawa po ng Diyos ang mundo at dinesign po niya ito sa tao. Okay? Let's see how God designed it for man. Let's read Genesis chapter 1, verse 26. Mga kapatid, by the way, gusto pong malaman po ninyo na ito po ay series po. Ito pong ating po pinag-uusapan patungkol po sa pananalangin. Kaya ako ay ini-encourage ko po kayo na I hope na matapos po ninyo itong series po natin to about praying in faith. Okay? So, Genesis chapter 1 verse 26, sabi po dito, then God said, let us make man in our image. According to our likeness, sabing ganon, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Praise God. Okay? So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Verse 28. Then God blessed them, and God said to them, anong sabi po? Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Praise God for the reading of His Word. So, gusto ko pong balikan po sa verse 26. Actually, nakikita po niyo yung red na linya po dyan. Ang sabi po ng Word of God, let them have dominion. Sabi ganoon, over all the earth. Okay? Notice that God said, sabi ganoon ng ating pong Diyos, let them have dominion. Hindi po sinabi po ng Diyos, let us have dominion. Okay? Ang sabi po niya, let them have dominion. Ibig sabihin, ibinigay po ng Diyos yung authority po, kanino? Sa
sa tao. Okay, malinaw po yan ha. The authority to oversee the natural realm on planet Earth was delegated to mankind. Pag sinabi pong realm, ibig sabihin ito po ay territory, or ito po ang ibig sabihin po nito ay yung kaharian. Okay? Kung saan ka na andoon. Okay? Sabi ko nga po, the authority to oversee the natural realm on planet Earth was delegated to mankind. So other verses, mga kapatid, para mas maintindihan po nating maigi. Psalm chapter 8, verse 4 to 6. Sabi po dito, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. Verse 6, you have made him, sabing ganon, to ano daw? To have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. May kapangyarihan po ang tao o wala? Meron po ba wala? Meron. Pero itong kapangyarihan po na ito, mga kapatid, ay nawala po ito eh. Nung pumasok po si Satanas sa mundo pong ito, at tinempo ang mga tao, si Adan at si Eva. At dahil natemp ang tao, yung pong kapangyarihan, yung authority po na ito, ay nawala po sa atin. But praise God, ibinigay po ng Diyos, or nag-volunteer po ang ating pong Panginoong Yesus, para ano? Ibigay ang kanya pong buhay para po sa ating lahat, upang hindi lang siya maging ating tagapagligtas, hindi lang upang siya ating po maging hari ng buhay po natin, or maging Lord ng buhay po natin, kundi para maibalik po ang kapangyarihang ibinigay po sa atin noong pangunang panahon, upang mapanumbalik ang kapangyarihang ito sa buhay po natin. Kaya nga purihin po ang ating Diyos. Kung ikaw ay naandi dito po, ngayon pong hapon pong ito, kung ikaw ay kumilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, nabigyan ka ng kapangyarihang ito. Alright? Ibig sabihin, mga kapatid, man was to rule and be in charge of the earth in submission to God. So if God wanted to get anything done on earth, kailangan po merong tao na mai-involve at maniniwala po sa kayang gawin ng Diyos upang mangyari po ang isang bagay. Ang galing, no? Hindi po ito mahirap maintindihan, mga kapatid. Why? Lalo na kung iisipin mong palagi kung gaano kahalagang mangyari ang kalooban ng Diyos dito po sa mundong ito. Kung paano dapat na mangyari ang kalooban ng Diyos sa atin po mga buhay. Kahit po na meron na po tayong kapangyarihan, kapatid, sometimes ang ating pong kaisipan ay hindi umaayon according to the Word of God. Di ba? Hindi umaayon eh. So pag hindi umayon, ibig sabihin, nabibigyan po natin ng lugar. Magkakaroon po tayo ng open door sa kaaway upang tayo po upang siya'y makagawa sa buhay po natin. For example, paano po gumagawa ang Diyos sa atin? Okay? Sa tao. Upang mangyari po ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Example po, even with the birth of Jesus Christ, gumamit po ng tao po ang Diyos upang mangyari po ang kanyang kalooban. Hindi po ba? Bago po mangyari ang lahat, or before everything happened, mga kapatid, eto na. Madami mga prophets ang nag-prophesy sa pagdating po ng ating Panginoon dito po sa mundo. At kinailangan po ng Diyos si Mama Mary to agree. Okay? To agree with the Word of God in order to conceive the Messiah. Sabi ng Word of God in Luke chapter 1, verse 38. Tingnan natin. And 45. Sabi dito, then Mary said, behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Verse 45. Blessed is she who believed, for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord. Diba? Ginawa pang awit po ito ni Don Moen eh. Sabi ng awit ni Mary, be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Okay? Yun pong sabi.
So kaya nga nakita po natin maraming prophets ang nagprophesy sa pagdating po ng Panginoon po dito sa mundong ito. At kailangan po ng Diyos si Mary to agree with the Word of God in order to conceive the Messiah, ang ating pong Panginoong Yesus. Ibig sabihin, mga kapatid, it was God and man working together, bagamat kaya naman po talagang gawin ng Diyos po ito, mag-isa. Di mo ba? Kaya niya naman po talagang gawin mag-isa eh. Pero binibigyan niya po ng pagkakataon ng tao na maging bahagi po ng kanyang kalooban. Psalm chapter 115 verse 16. Sabi po ng salita po ng Diyos, even the heavens are the Lord's, but the earth He has given to the children of men. Okay? We can see from this verse, mga kapatid, that God has His realm or kaharian. Ang kaharian po niya ay ang kalangitan. Yan po yun. And that mankind was given His own realm. Ano po ang kaharian po ng tao? Saan? Sa loob ng bahay po ninyo? Dito po sa mundo pong ito, mga kapatid. Man was to rule over the earth in communion and fellowship with God, mga kapatid. Ang ganda. Kapag maintindihan po natin maigi ang sinasabi po ng salita ng Diyos, makikita po natin, maiintindihan natin kung ano po ang role ng pananalangin ito sa buhay po natin, mga kapatid. Genesis chapter 2 verse 7, sabi po dito, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, in other translation, in God's image and likeness, and then given a body made, mga kapatid, itong laman, flesh, from the dust of the earth, so that we could rule on the earth. Nakakalungkot po, kahit na mga mananampalataya na po tayo, marami pa rin po sa mga mananampalataya ang nagiging feeling talunan sa buhay. Sa totoo lang. Praise God, from trials na nai-encounter po natin, ay meron pong katagumpayan mula sa ating pong Panginoon. So kung ibig sabihin, kung wala po tayong physical body, man had no legal right to rule on earth. Siyempre, kung spirit ka lang, wala. Di ba? Ang ating pong physical body po, ang ating pong kasuotan po, dito po sa mundo pong ibabaw. Without a body, mga kapatid, we cannot express dominion here on the earth. Ano po bang ibig sabihin ng salita pong dominion? Okay, dominion means supreme authority. Dominion means a territory under at sovereign, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin niyan. And even po sa ang ating pong Panginoon, si Jesus, nagkaroon po siya ng flesh, nagkaroon po siya ng laman. Pumasok po sa mundo pong ito legally through the door of an earth suit. Ito pong ating katawan, ito po yung ating damit eh. Earth suit po yan. Ang tawag po dito sa ating pong laman. Okay? Meron po may tatlong bahagi po ang ating pong pagkatao, mga kapatid. Meron po tayong spirit, soul, and body, mga kapatid. Yung spirit, ulitin ko po yan po yung pinananahanan po ng banal na espiritu. Ibig sabihin, kung ikaw ay totoong tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay at nanampalataya ka sa ginawa niya doon sa krus, ibig sabihin, pinananahanan ka ng banal na espiritu. Okay? At hindi po maaaring tirahan ng banal na espiritu ang isang tahanang madumi. Kaya nga po, nung tayo tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng ating pong buhay, tayo po ay nilinis sa lahat po ng ating mga kasalanan. Kaya tayo po, ang banal na espiritu may kalayaang manahan po sa atin. Uulitin ko po at nais ko pong diinan po sa inyo, kapag sinabing nananahan ng banal na espiritu, hindi po umaalis ang banal na espiritu po sa atin. Okay? So yun po yun. So meron po tayong spirit, meron tayong soul. Yung soul part po ay tinatawag po nating, yan po yung mind, will, and emotion po natin. Okay? Kung bakit po tayo nakakapag-isip, ito po ay bahagi po ng ating pong kaluluwa, ng ating pong soul. Yan po yan. Para mas maintindihan po natin. Okay? Yun po yun. Kaya, tas meron po tayong body. Ito pong body, kapag wala po ang spirit, at wala po yung ating pong soul, ibig sabihin, wala po yan, hindi po gagana yan. Okay? But sometimes, sabi ko nga po, nakakalungkot mang isipin,
Sabi ng salita po ng Diyos, renew your mind. Always renew our mind. Huwag daw po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago daw po tayo ng isip upang malaman po natin kung anong kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Because the will of God is good, pleasing, and perfect will. Pag sinabing good and pleasing and perfect, ang will ng ating po Panginoon, ibig sabihin, napakaganda ng layunin at naisin po ng Panginoon sa buhay po natin. Yun po yun. Okay? So sabi ko nga po sa inyo, even si Jesus, nagkaroon po siya ng laman, pumasok po sa mundo pong ito, legally through the door of an earth suit, God gave him a body. Binigyan po siya ng katawan. Ibig sabihin, mga kapatid, there is always legal protocol for heaven's involvement with earth. Okay? Wala pong nangyayari o pangyayari randomly or by accident, mga kapatid. Hindi po totoo po yan. Pag sinabi po yung word na protocol, ang ibig sabihin po ng word na protocol, protocol means a draft of agreement. Okay? Formal procedure in official. Or a standard for communication between devices. Yung po ang ibig sabihin po ng word na protocol. Ibig sabihin, once we begin to understand that protocol, mga kapatid, we can begin to cooperate with it. So prayer allows us to do that. Kaya mahalaga po ito itong pananalangin, mga kapatid. Kaya ngayon, binibigyan po tayo ng pagkaunawa, binibigyan po tayo ng Diyos ng kaalaman, why our prayers on earth, mga kapatid, would authorize heaven to move on earth. Okay? Kaya pala, yung Matthew chapter 6 verse 9, ano po yung panalangin? Ano pong panalangin? Sabing gano'n ng panalangin po ay, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang kalooban mo, saan daw po? Dito sa lupa para ng sa langit. Grabe! Ibig sabihin, every time na tayo po'y nananalangin, pakinggan niyo po ito mga kapatid, ibig sabihin, nagdi-declare ka ng mga bagay sa mundong ito, ng para ng sa langit. Ibig sabihin, ano mga bagay na nasa langit, kinukuha po natin, papunta rito po sa lupa. Yung mga pangako po ng Diyos, mula sa Kanya pong trono, ay kinukuha natin, sinasagot po ito ng Diyos sa buhay po natin. Kaya sinasabi po na, sundin ang kalooban mo, mangyari ang kalooban mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Praise God, purihin po ang ating pong Diyos. Okay? Tingnan po natin. Sapagkat magmula pa po noong likhain po ng Diyos ang tao, ay ganito po niya dinesign, mga kapatid. O sinet up po ng Diyos ang tao. Binigyan tayo ng kapangyarihan upang mamahala po sa mundo pong ito. Upang gawin ang kalooban ng Diyos sa ating po mga buhay. Kaya bilang mga mananampalataya, kapatid, ibig sabihin, wag po tayong relax lang. Wag po tayong papayag na kapag may mga bagay na dumadating na hindi maganda sa buhay po natin, para bang, okay lang yan, lilipas lang din naman yan. No. May kapangyarihan po tayo. Binigyan po tayo ng Diyos upang gamitin po ito, upang makipag-ugnayan sa ating pong Panginoon. Okay? We cannot expect God to be involved in our lives, mga kapatid, without prayer or declaration. Kaya pag nananalangin po tayo, dapat hindi tayo tahimik. Na parang sa isip lang. Kasi, mas maganda po na binubuksan po natin ang ating mga labi para marinig ng kaaway kung anong klaseng pananampalataya meron po tayo. Hindi po ba? Sabi natin, praying in faith is connected to the Word of God. Is connected to the promises of God. So every time na dinideclare po natin yung Word of God, kasama ng ating pong pananalangin, may pananampalataya, ibig sabihin may nangyayaring maganda o mangyayaring maganda sa buhay po natin. At ayaw po yun ng kalaban. Pero, once na dineclare po natin yung salita at pangako ng Diyos na ating pinangahawakan, wala po magagawa ang kaaway po dyan. Okay? So hindi dahil ayaw po ng Diyos na ma-involve po siya sa buhay po natin, kundi nais po ng Diyos na sa pamamagitan po
ng ating pong pananalangin ay magtiwala po tayo sa Kanya. And this is called, mga kapatid, praying in faith. Biruin mo kahit na kabataan ka. Di ba kahit na medyo sobrang edad na po tayo, pag naintindihan po natin ang kahalagahan po ng pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos, mga kapatid, maniwala ka. Ito po ay isang magandang basihan po ng kapangyarihan na nagmumula sa atin pong Panginoon. Without someone praying on earth, mga kapatid, there is no license for God to get involved. Kaya may free will tayo eh. Binigyan po tayo ng Panginoon ng pagdedesisyon sa buhay po natin. Manalangin para po sa ating pong pamilya, di ba? Na bago aalis po ang ating mga anak papunta sa kanilang eskwelahan, salamat Panginoon sa iyong pag-iingat sa aming pong mga anak. Di ba? Sa iyong asawa, napapasok sa trabaho, thank you God, because yung husband ko po, yung wife ko, Panginoon, ay safe and protected, Panginoon. Listen to this, mga kapatid. Alam nyo, every morning, pagising po namin ng umaga, gigising po kami ng 5:30 in the morning. Ang gagawin ko po niyan, ipiprepare ko na po yung baon ng asawa ko. Grabe, no? Grabe yan. So, ipiprepare ko na po yung baon ng asawa ko. Pagkatapos po niyan ay, bago po siya umalis, ipapanalangin ko na po siya. Ang panalangin po namin palagi, thank you God because grace is safe and protected, Panginoon, sa kanyang pupuntahan. Thank you God sapagkat ang buong araw na ito, Panginoon, ay punong-puno ng iyong love, peace, joy, and protection. Saan ko nakuha yung mga salitang yon? Nakuha ko po yun sa salita ng Diyos. Kasi yun ang sinasabi ng Word of God eh. That's praying in faith, mga kapatid. Diba? Importante po yun. Kaya naniniwala po ako na pagkatapos po, pagka maghihiwalay na po kami ng misis ko, sasabihin naman niya po sa akin na you are also safe and protected in Jesus' name. Diba? Ganun palagi. Ganun palagi. Okay? So, kaya nga, tingnan niyo, for example, kung gusto mo mag-drive ng sasakyan, legally, kailangan mo ng license. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapag-drive eh. Iniintay ko pa rin po yung lisensya ko. Okay? Unless you have a license, mga kapatid, you are not authorized. Salamat na lang po sa mga kapatidan po natin na kung saan ay napapakiusapan po namin na pagpunta po dito ay makikisabay po kami at pag-uwi, makikisabay din po kami. So, bahala na po ang Panginoon po sa inyo. Praise God. Sabi ko nga po, unless you have a license, you are not authorized, mga kapatid. The same is true with God and the extent of His involvement with man on earth. Okay? Andiyan pa po ba kayo? Okay, kala ko po tumatagos lang ang tingin niyo sa akin eh. And I hope na ang salita po ng Diyos na ito ay hindi po ito manakaw ng kaaway sa buhay po natin. Kailangan mo ng license to rule and reign on this earth, mga kapatid. Okay? At ang salita po ng Diyos ang magsisilbing daan patungo po sa kasagutan. Okay? Ng atin po mga panalangin. Yun po yun. The more you understand the legalities of the spiritual realm and how heaven works with earth, the more, mga kapatid, you'll understand the importance of prayer. Kaya dapat lang po na ang ating po mga panalangin ay lagi pong nakalinya, lagi pong nakakonect po sa salita po ng ating pong Diyos. Kaya sa buhay po nating na mga mananampalataya, sa panahon po natin ngayon, wala na po dapat yung salitang, sana Lord. Wala na po. Kundi ang basis mo palagi ngayon, Word of God. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Lord, sabi ng Word mo. Sabi ng salita mo, Panginoon. As believers, mga kapatid, our prayers should be, thank you, Lord. Let's say, thank you, Lord. Di ba? Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, because your word says, sabi ng salita mo, Panginoon. That's why, mga kapatid, tingnan po niyo ito, that's why, into the Word of God, that's why we need the Word of God in our lives, mga kapatid. Kailangan po nating lumalim po tayo sa salita po ng ating pong Diyos. I hope na ito pong sasabihin ko po sa inyo na wag po
sasama ang ating pong kalooban, mga kapatid. Ang pagpunta po natin sa simbahan ay hindi po ito pa-check attendance lang. Ang pagpunta po natin sa loob ng simbahan ay pagsasabi palagi na, Lord, ano po kaya ang gusto mong sabihin sa akin ngayon? Lord, naniniwala ko meron ka na namang bagong sasabihin sa akin sa gabi pong ito, Panginoon. That's why I'm here. That's why we're here, Panginoon. So, kaya sa gabi pong ito, mga kapatid, I hope na naintindihan po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos patungkol po sa pananalangin. Next Sunday, mas maiintindihan po natin kung paano at ano ang kahalagahan po ng pananalangin po sa buhay po natin. Let's pray. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. So as we come into the presence of God, let's close our eyes. Sige po. Ngayon ay sa pamamagitan ng mga salitang lalabas sa ating pong mga labi, let's honor our God. Sige po, pasalamatan mo ang Panginoon sa gabi pong ito. Kung meron pong inilalagay ang Panginoon na taong gusto mo na ipanalangin sa oras po na ito, just pray for them with the promises of God, with the Word of God. Come on, just open your mouth. Just say, thank you, God. Ilapit po natin ang ating pong mga pamilya sa ating pong Panginoon. Ilapit po natin ang ating pong mga trabaho sa Panginoon. Ilapit po natin yung ating pong pag-aaral. Yung mga ginagawa po natin sa araw-araw. Come on. Meron po mga karamdaman, nakakilala po kayo or nandito, meron kang nararamdamang hindi maganda. Just say thank you, God, because you are my healer, Lord. Sige po. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sige po, let's worship Him. Awitan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise God. Awitin po natin yung chorus po ng song. Pero wag po nating awitin lang na inilalabas lang po ng ating mga labi. Awitin po natin ito nang may pananalangin. Sing it prayerfully. Hallelujah. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Come on. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Awitin po natin yung stanza. Walang hanggan. Walang hanggan, katapatan. Sige po, sing it. Come on. Sa buhay ko, sing it prayerfully. Yung ating pong pagsamba, gawin po natin panalangin sa Diyos. Narito, come on. Dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan,
pa walang hanggan. Walang hanggan. Lord, pakinggan mo ang laman ng puso namin, Panginoon. Ito po yung desire. Sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sing it prayerfully. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig, Without the microphone. itatanghal sa buhay ko'y sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Sing it prayerfully. Without any instrument. Come on, sing it with all your heart. Say to Jesus. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan Come on, for the last time. Pupurihin ka aming Panginoon. Hallelujah! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Praise God. Alam niyo po, sa pagpapatuloy po ng ating pagpupuri sa ating Panginoon at pasasalamat, we gave our praise and we gave honor to God with our worship, mga kapatid. Kaya ngayon naman po, tayo po ay magbibigay po ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng ating pong tithes and offering. You may be asking why we spend time for giving our tithes and offering. Bakit ba palagi nating pinag-uusapan at bahagi po ng ating pong pananambahan ang pagbibigay? Sapagkat dapat po nating maintindihan kung sino po yung inaalayan po natin. Di mo ba? Dapat po nating maintindihan kung sino po yung Diyos na pinupuri at pinasasalamatan po natin sa pamamagitan po ng ating pong pagbibigay. That's why sabi po ng Word of God in Proverbs chapter 3, verses 9 to 10, sabi po dito, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. Alam niyo, ang ganda po sa Tagalog. Pakinggan niyo po ito. Sabi gano'n ng Tagalog, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. In other translation or other word, mga kapatid, pinakamainam na kita po natin. Sabi gano'n, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi na matutuyuan. Sino po ang gusto po nito, mga kapatid? Yung hindi ka na yung nag-uumapaw ka sa pagpapala ng Diyos at hindi ka matutuyuan kailanman. Say amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God.
Pero ang sabi po ng salita po ng ating pong Panginoon, sabi po ng verse 10, honor the Lord with your wealth, with the best part of everything you produce. Parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at handugan siya ng pinakamainam mong ani o pinakamainam mong kita. Grabe po ito mga kapatid. Promise po yan eh. Na kapag nagbahagi tayo ng best offering para sa Panginoon, ito po yung balik sa atin. Sabi niya, mag-uumapaw ka at hindi ka matutuyuan. Di po ba? Maybe some of us here, nararanasan po natin yung hindi pag-apaw. Parang enough lang. Lord, okay na po ito. Parang patuyo na ang mga bagay sa buhay po natin. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang linaw po ng salita po ng Diyos. Gusto po ng Diyos na paapawin ka. Gusto ng Diyos na hindi ka matutuyuan. Yun po yun. Ibig sabihin, kung sino ang Diyos na iyong pinananampalatayanan, mga kapatid, ibig sabihin, nararapat lamang po na parangalan po natin siya sa atin pong mga yaman. Amen po ba? We've done that with our worship, but now also in our giving, mga kapatid. So, makikita po natin. So, as we prepare our giving, mga kapatid, let's give our best offering sa ating pong Panginoon. Makikita po natin, meron po tayong, or we have the opportunities to give. We have a giving gateway. Yan po yun. Meron po tayong account number po dyan. Sa mga medyo old school pa ng konti, hindi po ba? Nakatulad po namin kung minsan, ginagamit pa rin po namin yung envelope po dyan. Pwede pa rin po yun. But praise God. Panginoon, salamat po minsan pa sa mga kapatid po namin ito, na kung saan naniniwala kami, na tuloy-tuloy mong paapawin, Panginoon, ang kanilang pagpapala sa kanilang pong buhay, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, gusto mo, Panginoon, na umagos ang iyong pagpapala sa buhay po ng mga kapatid po namin ito. Bless them, Lord, Panginoon, in all aspect of their lives, Panginoon. Financially, materially, spiritually, even good health physically, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Let's give the Lord a clap offering. Come on, let's continue to praise our God. Maraming salamat po. Tayo po'y magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Batiin po natin katabi natin, kaliwa kanan ulit. You are blessed, sabihin natin. You are blessed. You are blessed. For our last song, let's sing. Hallelujah. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. Come on. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He knows the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Come on. Then shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. Let's shout out. Shout out your praise. Oh, oh, oh. Let's Shout out your praise. We sing to the God who is. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on the cross and He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. Maging masaya tayo para sa Panginoon. And shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is Surely in this place. and we won't be quiet. Let's shout out your praise. Let's shout out your praise. We are the beggars. We are the beggars. Now we're royalty. We are the prisoners. Now we're royal free. We are forgiven.
Come on. accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We are the beggars. We are the beggars. Now we're Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Palakpak po tayo sa Panginoon. Palakpak. Church. Let's join in the house of the Lord. Let's join in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Let's shout out your praise. Let's join in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. Let's shout out. Shout out your praise. Let's join in the house of the Lord. Let's join in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Let's shout out your praise. Let's join in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. Let's shout out. Let's shout out your praise. Oh, oh, oh. Let's shout out your praise. Let's shout out your praise. Oh, oh, oh. Let's shout out your praise. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's shout out your praise. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. In closing, everybody, let's lift our hands to the Lord. Yung pagtaas po ng ating kamay sa Panginoon ay pagsasabing, Lord, tinatanggap ko ang mabubuting bagay sa buhay ko ngayon. Father God, once again, we thank you for all the things that you've done for us. Lagi mong ilagay po sa aming mga puso at isipan that because of what Christ has done for us, we are loved, blessed, and favored, Panginoon. Just like the word, mga Panginoon, that we receive tonight, mga Panginoon. Inaangkin po namin ang lahat ng mabubuting bagay na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. And even for this week, I speak and I declare over your people, Panginoon, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace, nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Lahat ng mga anak ng Diyos magsabi na, Amen. Amen and Amen. Come on. Serve the Lord today. And we See you won't be next quiet. Sunday. Let's shout out your praise. Let's join in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. Sige po. Let's shout out our praise. Kamayan po natin ang bawat isa. Let's shout out our praise. Sabihin po natin, you are blessed. Come on. Let's shout out our praise. Good evening to everyone. Praise God. Let's shout out our praise. Let's shout out our praise. To God be the glory. Hallelujah.